morning! Hindi ako papayag kung hindi ko kayo nakangiti. Dapat nakangiti lahat. Yan. Nakamusta nyo na po ba yung ating mga katabi? Nakamayan? Hello? Ayan. Amen. 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 Okay. Kamusta po? It's first Sunday of November. Tama ba? So the Lord is good. Okay. Psalms 19, 1 and 2, sabi pong ganon, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. Sinadya ko po yan dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi po, 3 weeks ago, I got hold of this picture, and I was going through, alam niyo na po sa gabay, di ba? Magre-research ka, maghahanap ka. And then I saw this and I was surprised. Yung pala, ito po yung una sa mga pictures na pinadala ng James Webb Space Telescope na na-launch noong December 25 of 2021. Ito yung una niyang picture. At ito yung sabi ng scientist. Sabi niya, whenever we look at the skies at night, all the while, akala lang natin, we're looking at the stars of the Milky Way sa ating sariling galaxies. But then it shows that we are looking at galaxies as well. Millions of light years beyond. Diba? Napaka-amazing ng Diyos natin. Napalakalaki ng Diyos natin. But yet, sabi nga ganon, meron po akong isang song na when I was a little girl na naririnig ko po yan, it was sung by Bill and Gloria Gaither. Sabi ko nun, how big is God? How big and wide His vast domain? To try and tell, these lips can only start. He's big enough to rule His mighty universe, yet small enough to live within my heart. Amen, di ba? In the fullness and the grandeur of who God is. He took notice of us, this little earth, somewhere in the edge of the Milky Way. Kaya sinabi ni David, who am I that you are mindful of? And yet God in His goodness showed mercy, sent His Son to this little earth just to redeem us and to take us unto Himself. Ganyan kadakila ang Diyos natin. And whatever situation we are in, my friends, we have a big God that we can put our lives and trust Him in everything. So let us worship Him today and let us praise Him and thank Him for who He is and His goodness. Clothed man
majestic. You deserve all our praise, Father. Heavenly Father, we worship you.
So ngayon po, ngayong maga, ay bibigyan pansin natin yung the widow and the unjust judge. Binanggit po, kunin po muna natin siguro yung mga character. Meron po rito, dalawa lang po yung character, isa pong judge at isa pong widow. Pero lagay po natin lalagay yung unjust judge. Tingnan po muna natin yung hukom. There was in certain city a judge who did not fear God and did not respect man. Yan po yung judge. Ang hukom. Tingnan po natin kung paano inilarawan ito pong hukom na ito. Parang simple lang po. Pero makikita natin ang katangiang ito ay kakaiba. Isang uri ng paglalarawan ng parang napakasamang tao. Ang taong ito ay masama gaya ng pagkakakilala sa Kanya, pagpapakilanlan sa Kanya ng Panginoon Yesus, isang unrighteous judge. And the word unrighteous, which means corrupt, unjust. Hindi lang siya masama, alam niyang masama siya. At komportable siya sa kasamaan niya dahil doon po sa verse 4, sabi po ganon, even though I do not fear God nor respect man. Even though I do not fear God nor respect man. So, alam niya. Siguro kahit na may magbulong sa kanya, sabi ganon, judge. Sabi ng mga tao ron na, napakasama mong judge. Siguro ang sagot niya, okay lang yun, totoo naman eh. Totoo naman masama ako. Wala siyang pakialam. Ito po yun eh, ina-admit niya na siya ay ganon. So alam niya, hindi lang ito bulong-bulungan ng mga tao kung gaano siya kasama, sumasang-ayon siya dito. Isang uri ng tao na nasa napaka-importanteng position of responsibility whose disregard for God and man, may malaki po itong implikasyon in regards to all the people who come to His court. Kapag ganun po ba ang judge, pupunta kayo sa court pagka alam ninyo na, oy, yan judge na yan, ingat ka dyan, mukhang pera yan. Mag-aalala ka na kagad ngayon. Hindi yan tumitingin dun sa katarungan. Tumitingin niya kung magkano dala mo. No regards for man. Walang respeto sa tao. Ngayon, ang uri po ng hukuman na pinangungunahan ng isang hukom na tulad po nito ay isang civil court. At sa panahon noon, ang civil court sa kanila pong panahon ay maraming lokasyon. Pwedeng nasa bayan, pwedeng nasa nayon, sa syudad. At bawat malilit na bayan sa Jerusalem ay meron pong civil court. Kaya nakalagay lamang po yun doon, malapit sa kanilang mga lugar. Hindi po katulad dito sa ating bansa. May makahukuman tayo pero nakalagay po sa pinakasentro ng syudad. Nasa City Hall, nandyan po yung ating hukuman. May mga lupon tayo sa barangay na pwedeng doon mo ihain yung pong complaints. Pero hindi mo kailangan magdala ng abogado dahil yung during the proceedings, dahil pagsasaayos po lamang ito. Para bago dumating sa korte, dito na muna sa barangay. At meron tayong lupon. Iba po yun. Iba po yun talagang nasa korte. And universally, sa mga justice hall, ay may makikita po kayo, anong rebulto yung makikita nyo doon? Babae na nakapiring. Ano po? At yun, sa bawat justice hall. Ang pangalan po noon ay si Themis or si Justitia. Siya po ay si goddess Greek ng mga Romans during the time. Si Themis, ayan siya. O si Justitia. Nagre-represent siya ng virtue of justice. At siya po ay nakapiring dahil, ibig po sabihin nito, wala siyang kinikilingan, walang pinaprotektahan, serbisyong totoo po lamang, at hindi nakabase ang kanyang judgment sa itsura ng tao o sa iba pang ma-impluensya ng tao. Tama po ba yun? Yun. Baka nakakagulat lang po, nakakataka na baka ang hustisya po natin dito ay hindi na nakapiring. Baka naka-sunglass na, naka-Ray-Ban. Yun na pong hustisya natin dito. Nakatulad na hukom nito, wala ka na makikitang dangal. Walang sense of character. Wala talaga mangyayari sa appeal mo kung mahirap ka at wala kang pera.
Hindi mo siya mapipilit gumawa ng anumang tama alang-alang sa Diyos o alang-alang man sa iyo bilang tao, sa kalagayan mo bilang mahirap. At ito ay may negatibong implikasyon, lalong-lalo na po sa position niya na gumagawa po ng mga desisyon na nakaka-apekto sa mga tao. So, yan po yung ating judge. Yan ang ating unjust judge. Okay. Punta po tayo sa second character, the woman. Ang babae. This woman we meet in verse 3 ay widow. Balo po ito. And sabi po nga, there was a widow in that city and she kept coming to him saying, give me legal protection from my opponent. Ang babae po ito ay may nanloko sa kanya. Someone has defrauded her. At seryoso siya na pananagutin yung nanloko sa kanya dahil naghihirap na siya. Mahirap po siya. By virtue of the fact that she's coming back every time, lagi, hindi lang minsan. Madalas siyang pumupunta sa korte at hanggang doon siguro sa bahay ni Judge. Baka pumupunta rin siya ron. Ginamit ng Panginoon Yesus, ito pong babaeng ito, larawang ito, upang ipahiwatig sa atin na siya ay talagang nasa isang mahirap na sitwasyon. Kung saan kailangan niyang magkaroon ng justice sa naging issue o na nararapat para sa kanya. Another thing po about this woman ay yung kanyang paghihirap, hindi lang dahil nahirapan siya doon sa panloloko sa kanya. Wala po siyang asawa. Walang lalaki sa kanilang pamilya. Walang tatay, walang pinsang lalaki, walang pamangking lalaki, walang kapatid na lalaki. O sino mang lalaki na maaring maghain ng kanyang kaso. Because during that time, sa panahon pa ng Panginoon Jesus, courts belonged to men. Exclusively for men. Maari lang pumunta ang babae doon kapag walang lalaki sa bahay nila. Kaya ito pong balong ito ay siya po mismo naghain na ng kanyang yung kanya pong kaso. Pumupunta lang babae sa korte kung walang lalaking maghain ng kaso, kaya nag-iisa po siya. So, eksakto po na ginagamit po ng Panginoon Jesus ito pong larawang ito, ilustrasyon ng isang balo dahil malinaw ang kanyang kaso. Kahit pa sa panahon ng lumang tipan, ang balo ay binibigyang prioridad sa pagbibigay ng katarungan. Kung hindi man po sa legal na dahilan, dapat pa rin siya pangalagaan at tulungan purely on the basis of mercy. Tingnan po natin ilang mga talata mula po sa Old Testament kung paano po pinangangalagaan ng widow. Una po, sabi po nga doon, for the Lord your God shows no partiality. He administers justice for the fatherless and the widow and loves the stranger, giving him food and clothing. Ikalawa po, ang Diyos din po ay tinitreat niya widows justly. The Lord watches over the strangers. He relieves the fatherless and widows. Hindi lamang po yon. Ang Diyos din po ay nagbibigay ng warning sa Israel about mistreating, abusing, or taking advantage of widow. Sa Exodus chapter 20-22, you shall not afflict any widow or fatherless child. At ito pa po, cursed is the one who perverts the justice due the stranger, the fatherless, and widow. May kita po natin parang napakahalaga ng widow sa mata ng Diyos. At ang widow, kung hindi man lang doon sa kanyang katayuan na mahirap siya, kahit na rin sa kaawaan sa kanya, bilang widow. At ito po yung katayuan na parang sasabi ng ating Panginoon Jesus na alagaan natin ang mga widow, ang mga balo. Mayroon din pong kakaibang kultura ang Middle Eastern people. Malaman din po natin bakit ganun yung babae. Bagamat ang mga babae ay powerless in the male-dominated country o culture, still, they were respected and honored. Nirespeto po sila. Mayroon pong nagsabi na a woman could scream and complain at the top of her voice nang walang humpay and get away with it because women are to be honored and respected. So, ang isang babae, kahit na magsisigaw siya at mag-iiyak siya sa labas, hindi siya patitigilin because she is honored and respected. Pero pag ginawa rin
pag ginawa daw yan ng lalaki, patay siya. Babae lang ang pwedeng mag-ingay, umiyak. Hindi ko alam kung may nakapag-asawa ba sa inyo na Arabi dito. Kung wala, pero parang may Arabi, no? Kaya sabi pong ganon, ito raw po isang kultura na hanggang sa panahon natin ngayon ay dinadala pa po yun. At kaya nga kahit ngayon minsan nakakita pa rin tayo ng mga larawang ng babaeng Arabe na nagsusumamo sa kanilang kaso sa pamagitan ng pagsigaw, pag-iyak, araw at gabi. Maalala po natin, nabanggit po ng ating Pastor Willie last Sunday, yung rich man and Lazarus. Sabi nga, siguro ito si Lazarus, meron siyang taga-iyak. And that is true. Sa kanilang panahon, may taga-iyak talaga mga babae. At siguro doon, depende yun kung paano kung magbayad. Meron siguro soft music, merong classic, meron siguro metallic. Metallic ang matindi ron. Pagka nag-iiyak yan, talagang masakit sa tenga. Pero maintindihan natin kung bakit walang magawa yung hukom. Kasi pwede naman, paano kagad ng hukom yun? Palayasin mo nga yung babae nga, maingay. Hindi pa pwede. They were respected and honored. Hindi pa pwede. Kung lalaki yun, pinabarilan ng hukom yun. Kaya maintindihan po natin, dahil malapit na siyang mawala sa sarili niya, yung hukom. Sinabi niya pong ganon, so she's driving this man to destruction in his own mind. He's got to get rid of her. Para bang, di ko na kaya. May kantang di ko na kaya, meron pang ganon, no? Di ko na kaya ito. Napabaliw na ako sa ingay ng babaeng to. And so, naging desisyon ng hukom ay in her favor. Ang sabi po sa verse 5, I will give her legal protection. That simply means I will vindicate her. I will execute justice, righteousness on her behalf. I will avenge her. I will do justice because I cannot tolerate sumasakit na ang tenga ko sa kanya. Yun ang ibig niya sabihin. Di ko na kaya. So, that's the story. The character, the woman, that's the story. Yung po ang talinghaga. So, ano pong purpose? Bakit po ito isinulat? Bakit po ito binagyang pansin, ito pong talinghagang ito? Kung mabalikan po natin ang verse 1, ito mo sabi, now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. Now he was telling them a parable. Sino po ito? Ang sabi pong ganun ay, sinasabi niya ito sa kanila, sino pong kanila? So, tignan po natin yung background. Sino yung kanila? Sa Luke chapter 17, ito po yung kausap niya. Naalala natin na kada may talinghaga, may tanong. So, some Pharisees asked Jesus, when the kingdom of God would come? His answer was, the kingdom of God does not come in such a way as to be seen. No one will say, look, here it is. There it is, because the kingdom of God is within you. Then he said to the disciples, the time will come when you will wish you could see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. Ang sabi po sa verse 22, then he said to the disciples. Meaning, nakikipag-usap po siya sa mga disipulo na nagtiwala sa kanya para sa kanilang buhay at ministeryo. At dito po ay katatapos pa lamang niyang ituro sa kanila ang second coming. Itinuturo pa lang sa kanila ang second coming. So ito pong bahaging ito ay sinasabi po ng Panginoon Jesus doon sa mga disciples. At kung titignan po natin ang Luke chapter 18, halos patapos na po ang ministry ng ating Panginoon Jesus. Patapos na po. At dito, sinasabi niya na paalis na ako. Pero hindi niya makikita yung pagdating ulit ng Son of Man. Nakita niya nang nauna. There's first and there's second. Atin pong bibigyan pansin din po ito mamaya. He's been talking about His second coming in judgment. Yung kanyang muling pagparito. Sinasabi niya sa kanyang mga disipulo na magkakaroon ng dalawang pagparito. Una ay dumating siya upang mamatay at bayaran ng kaparusahan para sa kasalanan. At ikalawa ay darating siya upang muling establish yung glorious kingdom niya dito sa lupa.
Darating ulit siya. Darating ulit siya. At upang hatulan din ang masasama. He's been talking about the future eschatology, the second coming. Mga kapatid, ang panalangin na ginagawa dito sa widows is hindi po ito yung persistent prayer o yung pray without ceasing. This is eschatological prayer. Dumadalangin ng pagdating ng justice para sa kanya. And in the time between the first and second coming, ang sabi po sa chapter 18 verse 1, do not lose heart. Do not lose heart. But rather we are to pray. At sasabihin ko po sa inyo, we are living in that period of time now. We are living in that period of time now. Kaya sinasabi niya na kailangan mong tingnan ang kaganapang yon with prayer and not to lose heart. At ito po yung susi para maintindihan natin ang kahulugan ng talinghagang ito. Sa ngayon po, nagdurusa tayo. And I hope and I pray that we still understand yung pagdurusa. Kasi maraming mga tao ngayon, komportable. And sometimes, pagka pinag-usapan natin pagbabalik ng Panginoon, wag muna, mag-enjoy pa ako. Pero sa ngayon po, lagyan natin doon sa katotohanan na nagdurusa tayo. Inuusig na isang masamang kapaligiran dahil sa gawa ng dyablo. Nahirapan tayo dahil sa mga nararanasan nating gastusin. Pagpapagamot, nagbabagong henerasyon, lumalalang patayan, mga gera, lindol, pagbaha sa iba't ibang lugar, outbreak ng mga karamdaman, ng mga diseases. Sa isang banda naman, ay nananabig tayo na bumalik na ang Panginoon Yesus para i-destroy na yung mga ungodly and destroy sin and the reign of Satan upang maitatag na rin ang kanyang kaharian. Yan po yung dalawang bagay. Andito tayo and we're praying, Lord, dumating ka na po. Gusto po natin yan, di po ba? We long for that. Pero minsan po, napapansin ko, kapag ka nagkakaedad na lang ng isang tao at niya nasabi, Lord, dating ka na. Kasi masakit na ang bewang ko. Masakit na ang ulo ko. Masakit na ang katawan ko. Pero alam niyo po, habang bata pa tayo, we need to long for the coming of Christ. Hindi yung kapag ka nakahiga na tayo. Hindi yung kapag wala na tayong magawa sa sarili natin. At saka natin sabihin, Lord, dumating ka na po, hirap na ako. Escapism po yun. Pagtakas po yun. Escapism is different from longing Christ to come for His kingdom. Hindi po sa aking kingdom. Hindi para makaranas ako ng kapayapaan at kaayusan. Hindi po. Christ will come to establish His kingdom. Gusto po natin yon. Pero ano pong purpose? Bakit po sinabi ito yung story nito? What's the purpose of the story? Don't give up hope that Jesus is coming. Nangangahulugan lamang yon na sa lahat ng mga kaganapan, sa lahat ng panahon, at gaano pa man ito katagal, kahit na maraming nanunuya sa panahon natin na sabihin hindi totoong babalik si Jesus, babalik po ang Panginoong Yesus. Babalik po ang Panginoong Yesus. Huwag mawala ng pag-asa, huwag mapagod, huwag bibigay, o huwag matakot. Don't lose heart. Keep praying to that end. Ang sinasabi po na story ito, ang layunin niya ay para sabihin sa ating, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang matakot kung may manunuyaman na hindi totoo yung pagbabalik ng Panginoon Yesus. At baka minsan tayo, dahil sa dami na atin pong binabasa at iba't ibang mga bagay na nagsasabi sa atin, hindi totoo yan, hindi na rin totoo sa atin. Gusto ko po sabihin sa atin ngayong umaga, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Siya po'y babalik. Walang sino man sa atin na nakakaalam kung kailan ang rapture. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang second coming. Ang mga mananampalataya ay naghihintay and at the same time nagdurusa sa kamay ng mga makasalanan.
Pasayag na po ngayon ang kasalanan, di po ba? Ang dami ang tama ngayon, ang mali, at ang mali, pinipilit na gawing tama. Ang masasamang tao, lalong lumalala. Kahit na ang kakristyanuhan ay naapektuhan na rin ng gawa ng sanlibutan. Marami na ring false teachers. Kaya nga dito po sa loob ng church, nagsisikap tayong panatilihin at maging tapat sa katotohanan at magtiwala sa salita ng Diyos. As much as possible, we want the truth here in this pulpit. Ayaw natin lumabnaw ang salita ng Diyos. At magkaroon tayo ng malabnaw na Kristiyano. Ang sabi po ni Paul doon sa aklat po ng Corinthians, 2 Corinthians 5:11, knowing the terror of the Lord, we persuade man. Knowing the terror of the Lord. Alam natin yung bagsik na Diyos sa pagdating niya. We evangelize because we know the Lord is coming. We are comforted because we know He's coming. We are purified because we know He's coming. Ganito po. Kapag may bibisitang loved one sa inyong bahay na matagal nang nasa ibang bansa at first time na uuwi with all the pasalubong at mag-stay siya sa bahay mo, tiyak na maghahanda ka. Maghahanda ka nilang araw bago siya dumating. You will clean the house, i-prepare mo yung kanyang bedroom, at kung walang aircon, maglalagay ka pa ng aircon sa kanya, do groceries, at handa ka na sa pagdating nila. Kung malapit ka na ikasal, you count down on your wedding day. Di ba ba? If you have an OFW husband and goes away for 5 years, trabaho sa ibang bansa, hindi ba't excited ang mga anak mo, lalo na ikaw, sa kanyang pagdating? Ganun po yun. Ganun po yung paghahanda. Nandun po yung excitement. At kapag alam mo, naglilinis ka na ng bahay, nagprepare ka na, everything, iniayos mo, lahat ng yon. Katulad din na marubdob na pagbabalik ng Panginoon Yesus, anumang oras at anumang sandali, ito ay nagpapabago sa ating buhay. It will transform the way of doing things. It will change the way we deal with temptation. Nagpapabago ito ng ating priorities, what we do with our time, what we do with our money, what we invest into the lives of our children and our family. It will lead us to do something about broken relationships. Niaayos natin. It encourages us to live a life worthy of waiting. May implikasyon po ito tungkol sa lahat ng mga bagay mayroon tayo. Kung paano tayo mamumuhay sa ating buhay ngayon, ay dapat na impluwensya ng patuloy na panalangin at pagnanais na dumating si Jesus. Higit sa lahat, huwag tayong panghinaan ng loob. Ang explanation po. Ano ang explanation meron ito? Nakita na po natin yung purpose. Huwag kang don't lose heart. Ang explanation, balikan po natin yung verse 6. At pakinggan po natin doon sa context ng kanyang pagbabalik. And the Lord said, hear what the unrighteous judge said. Pag-isipan po natin ng kahulugan ng kwentong ito. Ang masamang hukom na ito ay napakalupit. Bukod sa walang malasakit sa tao, wala rin pakialam kung may Diyos. Yan yon. Ngunit sa bandang huli, bumigay siya. At ginawa niya ang tama para sa mga makasariling dahilan. Ano yung kanyang makasariling dahilan? Baka siya nang bumigay at yung babae umiiyak pa rin doon, siya bumibigay na. At tignan po natin, sabi po ganoon, he did what was right for a woman for whom he had no feelings, no emotion, and to whom he had no attachment. Bumigay siya roon, ginawa niya isang tama para sa isang babae na wala naman siyang feeling, wala man lang akong sa iyo, yung pakiramdam, walang amor, wala akong pakialam sa iyo. Wala siya attachment. Pero sabing ganun sige na, bibigyan ko na ito. Ano yung contrast niya? Ang sabi ko now, shall not God bring about justice for His elect
who cry to him day and night, and will he delay long over them? Shall not God bring about justice for his elect who cry to him day and night? And will he delay long over them? Listen, what's the point? Ano pong point? Ito hindi lang po simpleng paghahambing. It is both extreme. Malayong paghahambing po ito. Ito ay yung pong pagkilos na ginawa ng sobrang wicked at corrupt na judge na walang paggalang sa Diyos, walang paggalang sa karapatang pantao, nagagawa ng isang kabutihan at gagawa ng tama para sa isang tao na kinainisan niya at hindi niya kaano-ano. At kung ang isang hukom na ito, na tulad niya ay gagawa ng tama para sa isang taong hindi niya mahal, sa palagay niyo ba ay hindi gagawin ng Diyos ang tama para sa taong kanyang pinili, na kanyang minahal mula pa, bago pa man, likain ang mundo? Tayo po yun. Ito po yung kanyang pinili na umiiyak sa kanya araw at gabi, nagsusumamo para sa kanyang pagdating. The elect are represented by the widow. We are in a sense helpless and at the mercy of our judge. Pero itong judge na binanggit natin hindi katulad ng Diyos. Kabaliktaran po ito. At kung yung pong binanggit natin kanina, kabaliktaran po ito. Sa verse 7, now shall not God bring about justice for his elect? God always does what is right by his own law. God is always compassionate, merciful, gracious, tender-hearted, and kind. Yan po ang ating Diyos. Yan po ang ating Diyos. At kung yung judge na walang modo, nagbigay ng justice sa isang tao, ang Diyos pa natin na maawain, na umibig sa atin. Will He not bring justice to us? Kapatid, dito pa lang sa lupa, tinatanggap na natin yon. He brings justice to us. Sa mga panahon na tayo po ay may mga problema, may mga sitwasyon. And how much more when we pray, Lord, dumating ka na po. Pagod na kami dito sa bansang ito. And what is the challenge? Narinig po natin talinghaga, yung the unjust judge and the persistent widow. Yung purpose ito, ang sabi po, to encourage us to pray and not to lose heart as we wait for His coming. And then ang kahulugan po, the meaning, if the wicked judge could give justice sa isang taong wala siyang pagmamahal, gaano pa kaya ang Diyos na umibig sa atin? Hindi niya ipagkakait ang katarungan na narapat sa atin sa kanyang pagdating. Yan po yun. Pero, pagkatapos po noon, sa bandang huli ng talinghagang ito, may malaking hamon at katanungan. Ito po yung question. However, kaya nalaman natin na eschatological po ito. When the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Pag dumating kaya ang anak ng tao, mayroon pa kayang mananampalataya sa mundo? Si Jesus ay nagtatanong po lamang na kapag siya ay dumating at baka po matagalan, at baka po ngayon, at baka po bukas, at baka sa isang linggo. Ang tanong, the time doesn't matter. Ang tanong, mayroon pa bang matirang matyagang katulad ng babaeng balo? It is not the question of time. It's the question of faith and prayer. Kapag dumating siya at tiyak na darating siya, makakatagpo pa kaya siya ng mga taong nanalangin para sa kanyang pagbabalik? Mga Kristiyano na talagang may interest sa kanyang pagbabalik. Alam niyo po, ang genuine na Kristiyano ay hindi nawawala ang pagkakahawak niya sa Diyos. Hindi nawawala ang pagtitiwala kay Kristo. Hindi nawawala ang pag-asa. Yan po ang genuine na Kristiyano. Mga kapatid, kailangan po magkaroon tayo ng desire to pray. Na ang Diyos po ay bumalik na, Panginoon Jesus ay bumalik na. Manalangin at sabik na maghintay sa kanyang pagbabalik.
Will we love His appearing? Meron po isang kanta, pag-itibet kanina, may mga kanta ng mga bata-bata pa. Meron din po kami ng bata-bata pa. Sabi nga, if heaven is not my home, then Lord, what will I do? But many times, we are so comfortable dito po sa mundo because of comfortable life. Kaya sabihin ko po sa inyo, wala pong kwenta ang mundong ito compared to the glory that God will reveal to us in the future. Wala pong kabulan. Ito po, anino lamang ng tunay na mundo na ipagkakaloob sa ating Diyos. Ang tanong, meron pa kaya? Meron pa kaya? Sa Corinthians 16:22, ang sabi po ay, Lord, come. And this is where the word Maranatha came from. Lord, come. Maranatha. Kaya pag sinabi po natin Maranatha, Lord, dumating ka na po. Maranatha. Huwag nawa tayo matulad sa panahon ni Noe. Na nung tumaas na yung tubig, nung sa barko, wala na. Iilan lang sila, mga pamilya lang. Sa panahon ni Lot, yung mag-asawa lang, pero naiwan pa yung babae. Mga kapatid, mamuhay po tayo na may pag-asa. And when we live that way and pray that way and plead that way, it changes everything about our life. We say, even so, come Lord Jesus. Come Lord Jesus. Dapat po natin ito sinasambit, araw at gabi, hanggang sa siya ay dumating. Amen po ba, mga kapatid? Pwede po bang sabihin natin lagi sa atin po mga puso, Lord, dumating ka na po. Look at what's happening now in the world. Tingin-tingin din. Basa-basa rin ng current event, ng world events. Basa-basa rin tayo. Tingnan natin, ano ba nangyayari sa panahon natin ngayon? Let's look at Israel. Tingnan natin ng Israel. Tingnan natin ang history ng Israel. Sapagkat ang Panginoon Jesus sa taga-Israel, babalik siya sa Israel. We have the story, we have the purpose, and the challenge. Make us your showcase, an attraction for you, then others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world from MCF as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service arm. Now disciples, later disciples. Believing and abundant blessing. From a different full of hope, of love and love.